Yes, mga Inday, i-share ko pala sa inyo ang aking experience sa freeway. Isa sa mga natutunan ko talaga ay talaga ako dumaan sa freeway. Para sa akin, para siyang roller coaster. Dahil nga walang toll gate, walang traffic light, diretso-diretso po yan. At meron silang minimum speed limit. Hindi ka pwedeng mabagal sa freeway dahil maraming mga sasakyan magagalit sa'yo at magtututut. Alam mo yon. So, kaya ako takot na takot sa freeway. Pero, an advantage lang kasi dito, mas mabilis kang dumating doon sa destination mo, lalo na kung malayo talaga yung pupuntahan mo, yun talaga ang magandang way, dadaan ka talaga sa freeway, kaysa pupunta ka sa highway o doon sa mga maliliit na mga eskinita, maraming traffic light, mas mahirapan ka talaga doon at maraming mas tumatagal, haba pa yung paglalakbay mo. So ito po yung kagandahan sa freeway dito sa Taiwan dahil dito po sila naglalaan talaga ng maraming pera dito sa kanilang infrastructure, no? Kasi nag-i-invest sila ng maraming freeway. Magkaiba po yung freeway sa expressway. Sa Pilipinas kasi expressway ang tawag doon kasi meron pa tayong pa-toll gate, di ba? Dito sa Taiwan talaga, if I'm not mistaken, no, number 1 yata ang Taiwan na nakapag-create at nag-start na may freeway talaga. Yun ang kagandahan dito na less ang traffic. Siyempre, kapag malayuan yung pupuntahan mo, maliit lang ang Taiwan kung tutuusin. Pero makikita mo talaga mabilis ang kanilang sistema. Pati nga yung ganyan, no, infrastructure nila. Pupunta ka sa south o northbound, hindi ka talaga malilito. Tapos maraming exit na pagpipilian kung ilang freeway, hindi ko alam kung 5 yata ang klase ng mga freeway nila. Depende dun sa exact location na pupuntahan mo. So kanina, parang expressway yung dinaanan natin. Ito naman, pa-freeway na. Malalaman mo kasi ang freeway kasi 3 or 4 lane. Malapad siya kung baga. So ito naman, yung freeway na papunta naman to ng south, papuntang Hsinchu, yun, yung area na to. Tapos, mabilisan na to, besh. Kaya dapat talaga watchful ka talaga dito. Lalo na pag sa pagliliko mo. Siyempre, lagi ko tinitingnan ang speed ko dito. Kaya sinishare ko to at nagvi-video ako kasi para makita din ng asawa ko. Alam mo naman, ang mga babae, alam mo yung marami tayong kahinaan. Kasi instinct na kasi sa mga lalaki, yung magaling talaga sila mag-drive. Mga driver talaga sila sa kotse eh. Iba yung skills ng mga lalaki. Sa mga babae talaga, it takes a lot of courage para lang matutunan natin yung mga skills ng mga guys. 'Di ba? So ito naman, kung makikita mo, parang 3 lane o 4 lane na tayo. At dun sa taas, nadaanan ko yan kahapon. Freeway din yung nasa taas. Pero depende kasi kung saang location ka. Kasi syempre, kapag nasa taas ka, hindi ka basta-basta makaka-exit sa taas kasi diretso yan. Unlike dito sa baba, maraming exit at dito lang sa baba ang exit talaga. Walang exit sa taas kasi diretso yan. Kung saan yung stop niyan, wala kang choice, doon ka talaga bababa. So dito kasi nagra-right side na tayo kasi nag-Google Map ako dyan. So pina-exit na tayo. So mostly mga exit naman nasa right side dyan. At saka kapag dadaan kayo ng freeway, kapag mabagal ka lang, dapat nasa right side ka lagi. Kasi ako, lagi lang ako sa right side. At yung speed limit ko talaga, dapat hindi bababa sa 80. So, nasa ganun lang, 80, 90, pataas. So, hindi rin pwedeng sobrang mabilis. Depende kasi kapag maraming sasakyan, pwede mong bagalan at dapat malayo-layo yung distance natin doon sa kasunod natin na sasakyan. At ang datandaan talaga sa freeway, dapat alam mo yon sa left and right mo kasi maraming sisingit. Siyempre, yung iba mag-exit, so pupunta sa right side yan, kaya kailangan talaga alerto tayo. At saka katulad niyan, yung mga truck, andyan din sa freeway, dumadaan, kaya dapat sa mga truck kasi, nasa right side din yan sila kasi mabagal, mabigat yung dala nila. Kaya lagi ka na lang sa right side kung alam mong mabagal ka pang tumakbo, magpatakbo talaga. Kaya yun lang po yun guys. Sana nakatulong at nabigyan ko kayo ng encouragement kasi marami pa rin tayong mga kababaihan. Natakot pa rin talaga mag-drive kasi sabi nila sa mga lalaki lang yung mag-drive. Kung andyan naman yung asawa mo, okay lang. Si asawa na lang na lalaki ang mag-drive. Pero sa case ko kasi nawala na dito yung asawa ko, malayo yung trabaho niya, kailangan ko talaga aralin lahat. At doon lang naman nabuksan yung courage ko, lakas ng loob, alam mo yon, determination, nung alam kong ang asawa ko ay malayo na. At syempre, kapag may ulan, tapos pangit yung panahon, tapos kompleto yung mga anak ko, nasasakay, hindi na kaya ng motor. At kung malayuan naman yung pupunta namin, gagala. So, wala kang choice, kundi magmamaneho talaga at gagamit ng kotse. So, yun naman talaga yung goal ko talaga nung nabigyan ako ng wisdom ng Lord. At sabi ko, Lord, takot talaga ako. Sinabi ko pa sa sarili ko, ayoko talaga mag-drive ng
magkotse, mag-taxi na lang talaga ako. Pero ito nga yung right time na kailangan mo talagang harapin yung takot mo. Kasi kung hindi, hindi ka talaga mag-grow. 'Di ba? Individually, meron tayong worth value na kailangan mong buksan. Yun nga, dahan-dahan lang. Hindi pa rin safe mag-drive ng may takot ka at may kaba. Pero, kung alam mo sa sarili mo na hindi pa pwede, wag mo na lang ipilit. Pero kung alam mo na ando naman na eager ka, mag-strive ka ng more pa sa sarili mo at gusto mo talagang simulan o umpisahan, dyan ka na lang sa gilid-gilid umpisahan mo. Kasi dyan din ako nag-try sa mga iskinita at dito sa amin, maliliit yung mga iskinita na dinadaanan. Doon ako nagsimula ng mga ilang buwan. Tapos hanggang sa nabuo na yung lakas ng loob ko, yun, nag-try na ako sa freeway. Kaya wala namang imposible eh. Basta as long as lalabas ka sa comfort zone mo at tingnan mo sa sarili mo, kaya ko pa ba? Pero still, dapat hingi tayo ng guidance sa Lord na sa bawat tatahakin natin ay bibigyan tayo ng gabay. Wala talagang imposible sa Lord. Ang daming negatibo na nagpapahina sa iyo noon, pero ngayon, 'di ba? Unti-unti mo na overcome yung bawat takot mo. More roads to go. God bless everyone.